Kumusta mga kap? Magpapalit tayo ngayon ng langis ni Creamer. Una, start muna natin ang makina para uminit ng konti. Tapos maya maya, i-off din natin. So, base sa service manual, yung unang change oil natin ay kapag naka 500 kilometers na tayo. Base sa odometer natin, naka 491 kilometers naman na ako. So, pwede na to sa unang change oil. Kakailanganin natin ng 17mm na wrench at saka 12mm na wrench. Maglagay tayo ng pan sa ilalim pang sahod sa ating loose oil. Tanggalin na natin ang drain bolt A o yung main drain bolt gamit ang 12mm na wrench. And then, gamitin natin yung 17mm na wrench pantanggal sa ating drain bolt B kung saan nandoon yung ating oil strainer. Sa pagtanggal ng drain bolt B, doble ingat lang kasi pwedeng tumilansik yung compression spring. Kung mapapansin nyo, meron tayong konting-konting accumulation ng oil sludge. Lilinisin natin ang oil strainer gamit ang WD-40. Tapos double check na rin natin yung oil strainer kung meron siyang malalaking butas or kung punit-punit na yung oil strainer natin. So subject for replacement na siya kung meron tayong ma-observe na ganun. Pasensya na mga kap sa magandang view ng semento. Saktong punas-punas lang para malinis pagbalik ng mga drain bolt natin. Kung walang torque wrench, tamang pakiramdam lang ng higpit para hindi ma-loose thread yung ating bolt o yung crankcase. Siguraduhin na tama yung ayos ng oil strainer natin, compression ring, at nakalapat ng mabuti yung o-ring sa may drain bolt. So yung gagamitin nating pang change oil ay yung Motul Scooter Power LE 5W40. So para smooth yung cold start natin kahit malamig, tsaka dahil hindi naman ganun kalakas yung fatsyo natin, may improve lang natin ng kahit konti yung kanyang responsiveness. Tanggalin ang filler cap. ml ang kailangan nating langis na pang refill. Usually naman merong markings or indicator yung mga bote ng langis para madaling masukat yung laman nito.
And then double check yung dipstick kung nasa loob ng range ng indicator yung langis natin. Maglagay tayo ng karton na sapin sa ilalim para madaling makita kung merong mang tagas. So, painitin natin ng konti yung makina para makita natin kung merong mang tatagas. So, goods na to. Wala naman tayong nakitang tagas. Tapos, mas mainam na i-reset natin yung trip meter para madaling ma-monitor yung milyahe para sa susunod na change oil natin. Thank you for watching. Hanggang sa susunod mga kap.